Pagkatapos, tinanong ni Fang Ning si Zhu, narinig mo ba yung piano na tumutugtog kanina? Sumagot si Zhu, oo nga, bakit tahimik na ngayon? Kaya sabi ni Fang Ning, ihanda mo yung mga props natin, tingnan natin. Agad namang pumayag si Zhu sa plano ni Fang Ning. Kaya sinipa agad ni Fang Ning yung pinto. Pero nagulat na lang silang dalawa sa nakita nila. Nanatili pa rin ang prinsesa na nakikinig sa pagtugtog ng piano. Kaya natanong ni Fang Ning, Prinsesa, paano ka nakarating dito? Agad na lumapit si Fang Ning habang ang prinsesa ay tila aliw na aliw sa musika. Pagkatapos ay nagbigay galang ang multo sa kanila at nagsalita, talagang nanatili kayo rito at tinapos ang awit ko. Nagtataka ang prinsesa at sinabi, bakit? Sa tingin ko napakaganda ng performance mo. Lumapit ang multo at sinabi, napakatamis at ang tapang mo bilang bata. Dahil hindi ka tumakbo at pinuri mo pa ang tugtog ko, congratulations. Habang naguguluhan ang prinsesa, nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin sa congratulations? Subalit, nakangiting sinabi ng multo, nakapasa ka sa level na ito. Sinabi pa ng prinsesa habang makikita ang multo ay unti-unti na naglalaho, pwede mo bang tugtugin ulit? Gusto ko pang makarinig. Bago tuluyang mawala, ang anyo ng multo ay bumalik sa dati, at masayang sinabi, aalis na ako. Sa susunod na lang, pagkatapos ay biglang napunta ang prinsesa sa nakaraan, kung saan makikita ang kwento ng isang babae habang abala ito sa pagtugtog ng piano. Habang tumutugtog, dumating ang mag-ama sa kanyang silid. Tinawag ng lalaki ang babae, Miss Wang, napakahusay mo talaga sa pagtugtog ng piano. Kitang-kita na nag-aral ka sa isang music academy sa ibang bansa. Ang musika mo ay nakakamangha. Sumagot si Wang, ikaw ba ang ama ni Lele, ano ang sadya mo? Nagpaliwanag ang lalaki, ganito kasi, isinali ko si Lele sa isang international children's piano competition. Magaganap ito sa loob ng 2 buwan. Gusto ko sanang magpaturo siya sa iyo pagkatapos ng klase. Siyempre, hindi namin kukunin ang serbisyo mo ng libre. Babayaran ka namin ng doble kada leksyon. Ano sa tingin mo? Sumagot si Wang, sige, wala naman akong ibang ginagawa pagkatapos ng trabaho. Bukod pa rito, napakahusay na bata ni Lele. Talagang gusto ko siya. Masayang sinabi ni Lele, gusto ko rin si Miss Wang. Dagdag pa ng ama niya, sige, magsimula tayo bukas. Ipinagkakatiwala ko si Lele sa iyo sa panahong ito. Lumipas ang panahon at masayang sinabi ni Lele, maraming salamat sa gabay mo, Miss Wang. Pakiramdam ko, ang dami kong natutunan nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Wang at sinagot ito, talaga namang mahusay ka, kaya mabilis kang natututo. Tama ba nalilipad na kayo papuntang ibang bansa sa ilang araw? Malungkot na sumagot si Lele, oo, pero ayaw kong umalis, Miss Wang. Gusto ko kita. Ngumiti si Wang at sinabing, gusto rin kita. Lele, pagbalik mo mula sa kompetisyon, makikita mo pa rin ang guru mo. Bigla, sa hindi inaasahan, hinalikan ni Lele si Wang, na ikinagulat ng babae. Pagkatapos ay sinabi ni Lele, dahil gusto mo rin ako ni Miss Wang, pwede bang ikaw na ang maging girlfriend ko? Ngunit tinulak siya ni Wang at sinagot, ano ba yung sinasabi mo? Bata ka pa. Bago pa makaalis si Wang, sinabi pa ni Lele, hindi ko maintindihan, pero sigurado akong gusto kita. Balang araw, kapag nasa tamang edad na ako ay pakakasalan kita. Subalit mariing sagot ni Wang, itigil mo na yan. Walang forever, magpapanggap akong walang nangyari ngayong araw. Isa ka pa ring estudyante ko. Bago tuluyang umalis, dagdag pa ni Wang, kung gusto mo talagang matuto ng piano, tanggap kita. Pero kung itutuloy mo ang ganitong iniisip, huwag mo na akong hanapin. Dahil sa mga sinabi ni Wang, labis na nagalit si Lele, ramdam na ramdam ang sakit at galit sa kanyang dibdib. Kinagabihan, makikita si Lele na may masamang binabalak at nagsabi, Miss Wang, dahil napakawalang awa mo, huwag mo akong sisihin. Kinaumagahan, naipit ang mga kamay ni Miss Wang sa mga matatalas na bagay na nilagay ni Lele noong gabi. Dahil dito, nagkaroon siya ng malubhang sugat. Habang malakas ang ulan at kumukulog, makikita si Miss Wang na lumabas, basang-basa at puno ng lungkot. Inaalala niya ang sinabi ng doktor sa kanya, kailangan mong dahan-daang sumailalim sa rehabilitasyon para sa iyong kondisyon. Huwag mo munang isipin ang pagtugtog ng piano. Dahil dito, napaluhod si Miss Wang sa sakit ng kanyang nararamdaman at umiiyak na nagtanong, paano ito nangyari?
Bakit ito nangyari? Sa gitna ng kanyang kalungkutan, biglang nagpakita si Lele sa harap niya, tila iniaabot ang kamay. Gulat na nagtanong si Miss Wang, Lele, anong ginagawa mo rito? Sumagot si Lele, Teacher, narinig ko mula sa mga kaklase ko ang nangyari sa'yo. Sa ganitong kalagayan mo, paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na sumali sa kompetisyon? Habang naiiyak si Miss Wang, sinabi ni Lele, huwag kang mag-alala, Teacher. Nandito ako para sa'yo, sasamahan kita, haharapin natin ito ng magkasama. Pagkalipas na araw, galit na sinampal si Miss Wang ng ina ni Lele, malakas na sumigaw, kayong lahat, hali kayo rito. Tingnan niyo ang babaeng ito na walang hiya. Sumagot din ng ama ni Lele, akala ko may dignidad ka bilang guro, pero isa ka palang oportunista. Nakita mong may pera kami kaya sinusubukan mong kumapit. Kaya agad na sinipa ng ama ni Lele. Si Miss Wang at galit na sinabi nito, malandi ka. Sinabi ni Lele na tinukso mo siya habang tinuturuan mo siyang magpiano. Hindi ko inakala na ganito ka. Kung alam ko lang, hindi ko kailanman hahayaan mang turuan si Lele. Pagkatapos ng eksena, makikita si Wang na tila wala ng dignidad dahil sa ginawa ng pamilya ni Lele sa kanya. Habang naglalakad, maririnig niya ang mga estudyanteng pinag-uusapan ang nangyari sa kanya na puno ng kasinungalingan. Sa gabing yon, nagkulong si Wang sa kanyang silid at abala sa pagtugtog ng piano kahit nasugatan ang kanyang mga kamay. Patuloy siyang tumugtog at uminom ng kakaibang bagay. Sa sandaling yon, yun na rin ang naging hudyat ng kanyang kamatayan. Nang makabalik ang prinsesa sa kasalukuyan, sinabi ni Fang Ning, nalagpasan natin ang level ng ganito kabilis. Nagtanong ang prinsesa, asawa ko, kailan kayo dumating? Biglang nagpakita ang system ng may puting tela. Kaya masayang sinabi ng prinsesa, may isang ate na magaling magpiano kanina. Sumagot si Fang Ning, tama ka. Mukhang ang paglampas sa laro ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban. Ang pagtupad sa mga pagsisisi bago mamatay ay isa ring paraan upang malampasan ang antas. Ngunit sa isip ni Fang Ning, nagtaka siya, pero bakit hindi tumakbo ang prinsesa sa harap ng ganitong nakakatakot na musika at multo? Marahil, tanging isang tao na may mabuting puso tulad ng prinsesa ang makakalampas sa antas na ito. Kaya dito ay naiinis na sinabi ng prinsesa, nasaan ka kanina? Gusto ko na ng yakap ngayon. Asawa ko, sumagot si Fang Ning, maging mabait ka, mabuti na lang at dumating ako sa tamang oras. Sa tingin ko, mukhang may problema ang larong ito, paulit-ulit itong nagkakamali. Mukhang mararamdaman natin ang totoong sakit kapag nasaktan tayo ng mga multo, at hindi tayo makakalabas sa laro hanggat hindi natin nalalagpasan ang level. Nagtaka ang prinsesa, hindi makakalabas. Sumagot si Zhu, oo, hindi rin natin makontak si Guan Wen. Ang magagawa na lang natin ay tapusin ang level sa lalong madaling panahon. Baka doon natin malaman kung ano ang problema. Dagdag ni Fang Ning, dapat na maghanda tayo. Isa na lang ang natitirang kalaban. Biglang nagpakita mula sa itaas ang huling kalaban nila. Sa lakas ng impact nito, halos tumalsik ang tatlo. Nasabi ni Fang Ning, narito na. Hindi ko alam kung laro ito o realidad, pero sobrang sakit. Natatakot na sinabi ni Zhu, Mr. Fang Ning. Anong gagawin natin ngayon? Nagulat si Zhu nang biglang sinabi na tumakbo sila. Habang tumatakbo, hinahabol sila ng kalaban, at sinisigaw ni Zhu na hintayin siya. Samantala, sa labas, makikita si Fang Ning na nagdurugo na. Sa pagkabahala, nasabi ni Guan Wen, paano nangyari ito? Ang bug na ito ay naaapektuhan na ang totoong katawan mula sa laro. Ang program ay nawawala na sa kontrol. Sa isip ni Guan Wen, kailangan kong ayusin agad ang mga bug na ito. Kung hindi, mapapahamak sina Mr. Fang Ning at ang iba pa. Habang abala si Guan Wen sa pag-aayos ng sistema, nasabi niya, pero saan ang galing ang mga bug na ito? Malinaw na na-debug at nakumpirma ko na ang lahat bago pa man. Posible bang ang soul power na nakolekta ko sa Haiyuan Elementary School ang naging problema? Samantala, sa VR game, makikitang tila pagod na ang ating mga bida. Biglang nagsuka ng dugo si Fang Ning, at naisip niya, ano itong nangyayari? Malinaw na natapos na namin ang misyon, nasira na ang tatlong multo. At ginamit ang mga artifact na iniwan nila para mabuksan ang pinto sa rooftop. Bakit hindi pa rin natatapos ang laro? Sa kabila nito, napapalibutan na sila ng napakaraming halimaw.
Takot na takot si Zhu at sinabi, Mr. Fang Ning, naubos na natin lahat ng props. Ano na ang gagawin natin ngayon? Biglang umatake ang mga halimaw, ngunit mabilis na nakaiwas si Fang Ning. Nasabi pa niya, muntik na ako doon. Sa kasawiang palad, biglang nasira ang kinatatayuan ni Fang Ning, dahilan para mahulog siya sa ibaba. Agad na tumalon ang prinsesa para sagipin siya, sumabay na din sa pagtalon si Zhu at sumigaw, wala akong pakialam kung mamatay ako. Mamamatay tayo ng magkasama. Habang pabagsak sila, isang malaking liwanag ang lumitaw mula sa ibaba. Si Zhu, na desperado na, tinawag ang lahat ng mga santo at Diyos na kilala niya upang iligtas sila. Kasabay nito, biglang nagbukas ang isang portal sa paligid nila, at napalibutan sila ng mga error code habang nahuhulog ng malalim. Pagkarating nila sa loob, tumayo si Zhu at nagulat sa kanyang nakita. Agad siyang nagtanong, nasaan tayo? Patay na ba tayo? Sumagot si Fang Ning, hindi tayo makakasigurado kung nasaan tayo, pero mukhang hindi pa tayo patay. Subalit, bago pa man sila makapag-isip ng maayos, biglang nagkaroon ng malalaking bitak sa kanilang likuran, na ikinagulat nilang lahat. Biglang lumabas si Guanwen at masayang sinabi, sa wakas, nakapasok din ako. Mabuti na lang at nandito kayo. Ayos lang ba kayo? Kasabay nito ay binati sila ng system ng mga mensahe, hindi ko maintindihan ang mga ito, kaya bahala na kayong tumingin mga kabuti, salamat. Pagkatapos ay nagtanong si Fang Ning kay Guanwen, ano ang ibig mong sabihin? Kaya sumingit si Zhu, Mr. Fang Ning, ikulong mo siya, hindi tumigil ang laro kanina, siguradong siya ang may kagagawa nito. Ngunit pinabulaanan ni Guanwen ito at sinabi, hindi ba ninyo ako pinakinggan? Kaya sumagot si Fang Ning, sige, sabihin mo sa amin. Naniniwala ako sa iyo. Dito, ipinaliwanag ni Guanwen ang nangyari. Biglang nagka-malfunction ang system, may bug, at ang laro ay nagkagulo. Pinalakas ng 10 beses ang mga atake ng mga halimaw, at naapektuhan ang inyong brainwaves. Natakot ako kasi pati ang mga katawan ninyo sa tunay na mundo ay naapektuhan. Si Mr. Fang Ning, at kayo ang mga tagapagligtas ko. Hindi ko kayong sasaktan, kaya hinanap ko ang dahilan upang ayusin ito. Pero kanina, noong tinapos ninyo ang laro, lahat ay bumalik sa normal. Nagulat si Fang Ning at nagtanong, pag-clear ng bug, bumalik sa normal. Sumagot si Guanwen, oo, Mr. Fang Ning. Ang galing ninyo, may konting aberya kanina, pero pag-clear ninyo ng laro, nag-reset na agad. Kaya ayos na lahat ngayon. Subalit sinabi ni Zhu, dapat nating imbestigahan kung bakit ito nangyari pagkatapos nating makalabas. Maaari ba tayong makalabas sa pamamagitan ng pag-click dito? Sinabi rin ni Fang Ning. Ang pakiramdam ko ay talagang kakaiba, itong bug na ito. Sumagot si Guanwen, ayusin ko ang bug ng maayos. Pero ngayon, oras na para sa clearance settlement. Binabati ko kayo, 3 manlalaro, sa matagumpay na pagtatapos ng laro. Mr. Fang Ning, kayo ang unang mga manlalaro na nakatapos ng larong ito. Naghanda na ako ng isang misteryosong gift package para sa inyo. Kaya agad na tiningnan ni Fang Ning ang papel na ibinigay sa kanya bilang reward at sinabi, ito ay Clearance Gift Package Realm Expansion Report. Experimental Subject, Experimental Objective. Ito ang file na nahanap ko sa isang lumang computer sa opisina ng principal habang tinitingnan ko ang real-world map ng Haiyuan Elementary School. Kaya sinabi ni Guanwen, nung nahanap ko ito, na format na ang buong hard drive, pero nakita ko ang maraming soul energy na nakatipon dito. Sinubukan kong ayusin ito, at nakuha ko ang file na ito. Sa palagay ko, makakatulong ito sa inyo. Kaya agad nagpasalamat si Fang Ning sa kanya. Subalit nagtataka si Zhu, paano naman ang sa akin? Parang medyo katulad nung nandoon sa laro. Sinabi ni Guanwen, tama ka, mga talismans sila mula sa laro. Lahat sila ay ginawa gamit ang soul energy na nakolekta ko sa Haiyuan Elementary School, at maaari mong gamitin ang mga ito sa tunay na mundo. Ang mga talismans na ito ay hindi gaanong kalakas kesa kay Mr. Fang Ning. Pero makakatulong ito. Ang dalawa ito ay para kay Zhu para sa sariling pag-iingat. Makakagawa ako ng 2 talismans bawat araw, bawat isa ay tumatagal ng 5 minuto. Ang soul energy na nasa loob ay tatagal ng 7 araw, ibig sabihin, makakapag-imbak kayo ng hanggang 14 na talisman. Sa ganoong paraan,
kung makatagpo kayo ng soul spirit na nasa ilalim ng level 3, ay makakaiwas at maliligtas kayo gamit ang talismans. Kaya dito, napayakap si Zhu kay Guanwen at sinabi, "Salamat, Guanwen." Hindi na kita pagdududahan pa. Sinabi ni Guanwen, tungkol naman sa kay Miss Jiang Li, projection yon na ginawa ko noong huling pumasok si Mr. Fang Ning sa aking VR world, naging isang manika ito at maaari itong magbago upang maging keychain sa labas ng VR game. Si Miss Jiang Li ay maaaring magtago doon at itago ang kanyang soul energy mula sa iba. Hindi ko alam kung magugustuhan ni Miss Jiang Li ito. Subalit sumagot ang prinsesa, "Magugustuhan ko. Dahil binigyan mo ako ng regalo, hindi na kita kakainin." Nagulat si Guanwen at sinabi, "Paano ba, naiisip mo pa rin akong kainin? Nakakatakot ka talaga." Makaraan ng ilang sandali, sinubukan muli ni Fang Ning ang VR game. Napansin ni Zhu at sinabi, "Mahigit isang oras na, si Mr. Fang Ning, bakit hindi pa siya lumalabas?" Sumagot si Guanwen, sabi niya, "Nagsasaliksik siya tungkol sa report na nahanap ko sa opisina ng principal sa Haiyuan Elementary School. Maaaring komplikado ito." Nang matapos si Fang Ning at agad na hinubad ang VR headset, nagtanong si Guanwen, "Paano? Nakatulong ba sa iyo ang gift package, Mr. Fang Ning?" Sumagot si Fang Ning, "Ito siguro ang research record tungkol sa realm expansion na pinag-aaralan ng Yuan Shang. Kaya napakahalaga ng impormasyong ito. Kung matutunan kong palawakin ang realm na ito, baka kaya kong talunin sila na mag-isa, pero kailangan kong mag-cultivate sa aking spirit sea ng ilang panahon. Bahala na, ang realm expansion siguro ay hindi isang bagay na madaling pag-aralan, kaya't pag-usapan natin ang laro muna." Guanwen, may ilang katanungan ako tungkol sa laro na hindi ko maintindihan at nais ko sanang itanong sa iyo. Sumagot si Guanwen, "Mr. Fang Ning, mangyaring magsalita." Sinabi ni Fang Ning, "Unang tanong, totoo ba ang mga background story ng mga ghost sa laro? Bakit kaya ang kanilang mga atake ay nagdudulot ng pinsala sa atin sa tunay na buhay at bakit tayo hindi makalabas ng laro?" Kaya sinagot ni Guanwen, "Totoo ang mga kwentong ito na nahanap ko mula sa Haiyuan Elementary School. Kinolekta ko ang kanilang residual soul energy at mga bagay mula roon at insimalate ko sila sa laro. Tungkol naman sa sakit na dulot ng mga atake at ang hindi pagkalabas sa laro, lahat ng iyon ay mga bugs. Dahil ang laro ay gawa sa soul power, maaaring ang soul power ng Haiyuan Elementary School map ay nag-fluctuate. Kailangan kong pumunta sa Haiyuan Elementary School upang imbestigahan ito at magdisenyo ng one-click exit mechanism para sa mga manlalaro, just in case na mangyari ulit." Kaya nasabi ni Fang Ning, "Well, talagang interesante ang laro ngayon, pero kung maging pamilyar ang mga manlalaro sa mapa at mga paraan para harapin ang mga ghost, hindi kaya bababa ang playability. Bukod dito, hindi ba't tumalon tayo mula sa rooftop?" Sumang-ayon si Zhu at sinabi, "Maaari ba itong ituring na clear stage?" Kaya sinabi ni Guanwen, "Hindi masama. Isa sa mga layunin ng design ng larong ito ay matulungan si Mr. Fang Ning at kayong lahat na ma-absorb ang power of terror. Ang final stage clearance ay idinisenyo upang matulungan si Mr. Fang Ning na makuha ang pinakamalaking power of terror, ang despair. Kaya, kailangan ko kayong pasalamatan para dito." Kasabay nito, natawa si Guanwen. Dagdag pa niya, "Tungkol naman sa playability, huwag mag-alala. Ang mga ghost sa Haiyuan Elementary School ay napaka-diverse at ang mga lokasyon ng treasure chests at mga items ay near-refresh ng random. Pati na rin ang mga mapa na maa-update pa. Tinitiyak ko sa inyo na magiging kakaiba ang bawat laro." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Magbibigyan ako ng suggestion para sa kaligtasan ng mga manlalaro. Pwede tayong mag-set up ng protection mechanism. Kapag hindi mo na kayang solusyonan ng isang problema, bug, o kaya naman ang laro ay nawalan ng kontrol, kailangan may magprotekta sa mga manlalaro sa loob ng laro. Tatanungin kita, mayroon bang ibang mga kaluluwang may mabuting puso na kayang mag-transform sa mga data streams tulad mo?" Sumagot si Guanwen, "Logically speaking, ang komposisyon ng soul bodies ay kamukha ng signals. Basta matutunan mo ang ilang soul power techniques, theoretically, dapat mong magawang mag-shuttle sa mga signal data." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Bibigyan kita ng assistant." Nagtaka si Guanwen at nagtanong, "Anong klaseng assistant?" Nilabas ni Fang Ning ang soklay ni Lian Xiang, kaya napagtanto ni Guanwen,
ito yung babae mula sa Haiyuan Elementary School sa video mo. Agad na nilagay ni Fang Ning ang suklay sa lamesa at sinabi, siguro narinig mo lahat ng sinabi namin kanina, subukan mo kung makakapasok ka. Pagkatapos, biglang lumabas ang soul spirit nito sa kanilang harapan. Pumasok ito sa loob ng monitor, at lumabas si Lian Xiang. Masayang sinabi ni Lian Xiang, Fang Ning, nandito na ako. Ang tagal na miss kita. Dito, biglang nagselos ang prinsesa dahil sa narinig niya. Kaya agad na sinabi ni Fang Ning kay Guan Wen, pwede mo bang bigyan siya ng ilang game permissions at payagan siyang manatili sa laro? Nang sa ganoon, ikaw ay nasa labas ng laro at siya naman ay nasa loob. Kung mangyari ulit yung ganong out of control na sitwasyon, siya na ang magpoprotekta sa kaligtasan ng mga manlalaro at makikipagtulungan sa iyo sa labas para solusyonan ang problema. Masayang sinabi ni Guan Wen, of course. Nabasa ko na tungkol kay Lian Xiang sa database, it's nice to meet you. Dahil dito, natuwa rin si Lian Xiang sa pagtanggap sa kanya. Kaya sinabi ni Fang Ning kay Lian Xiang, mananatili ka muna rito, makikinabang ka rin dito. Mahina pa ang soul power mo ngayon, at tamang-tama, magagamit mo ang laro upang makakuha ng fear power at makarecover ng mabilis. Masayang nagpasalamat si Lian Xiang kay Fang Ning. Sinabi ni Fang Ning, makinig ka ng mabuti kay Guan Wen, at pupuntahan kita kapag nakarecover ka na. Sumang-ayon si Lian Xiang at sinabi, oo, naiintindihan ko. Sinabi ni Fang Ning, ayos na, ang usapin ng pagpapabuti ng laro ay nasa kamay na ni Guan Wen. Ingatan mo si Lian Xiang para sa akin. Tumugon si Guan Wen, huwag po kayong mag-alala, Mr. Fang Ning. Kinagabihan, nang makauwi na ang mga bida, maririnig ang prinsesa na tinatawag si Fang Ning habang natutulog. Napansin ni Fang Ning at sinabi, nagsasalita ka na naman habang natutulog. Subalit biglang nakaramdam si Fang Ning ng kakaibang pakiramdam, kaya naisip niya, anong nangyayari? Parang may hindi tama, biglang lumipad ang isang fireball papunta sa kanilang tinitirhan, at kasabay nito, lumitaw sina Yuan Long at ang babae sa harapan ni Fang Ning. Sinabi ni Yuan Long, sa wakas, natagpuan din kita. Pagkatapos ay muling naglunsad ng isang pag-atake ang kalaban. Dahil dito, nagulat si Fang Ning, at kahit ang prinsesa ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Agad na kumilos si Fang Ning upang maiwasan ang matinding pag-atake. Naisip niya, napakalakas ng espiritual na enerhiya. Posible bang ito ay mula sa abyss? Kasunod nito, makikita ang matinding pinsalang idinulot ng kalaban, halos masira na ang mga gusali dahil sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ng babae, tapusin na natin ito. Subalit sumagot si Yuan Long, nararamdaman ko pa rin ang kanilang mga aura. Huwag kang magpakakampante. Tumugon ang babae, napakamatibay naman nila. Pumasok na tayo at hanapin sila. Ngunit sinabi ni Yuan Long, hindi. Pilitin natin silang lumabas sa kanilang kinaroroonan. Namangha ang babae sa ideya ni Yuan Long, at nagsabi, naglagay sila ng barrier para lituhin tayo. Nangangahulugan na alam nilang paparating tayo. Ngunit sa paggawa nito, inilantad nila ang kanilang posisyon. Kaya maaari nating isipin na posibleng isa itong bitag. Dagdag pa niya, kung ganoon, bombahin ko na lang ito ng ilang ulit mula sa labas. Wasakin ko na ang lugar na ito. Akala ba nila makakapagtago sila? Pagkatapos ay biglang naglabas ng isang maliit na fireball ang babae mula sa kanyang bibig. Kasunod nito, ginamit niya ang kakayahan niyang Morse Open upang maglunsad ng malakas na pag-atake. Sa sandaling yun, makikita ang isang bata na naipit sa gitna ng labanan, umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang ina na iligtas siya. Naiiyak din ang ina habang pinapakalma ang anak, sinasabing, tumahan ka na, anak, nandito na si mama. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, isang papalapit na atake mula sa kalaban ang paparating. Biglang kumilos ang prinsesa, lumikha ng isang barrier upang protektahan ang mag-ina mula sa papalapit na pag-atake. Sa sandaling yun, sinabi niya sa kanila, napakapanganib dito. Tumakas na kayo, bilisan ninyo. Lubos ang pasasalamat ng mag-ina sa prinsesa habang nagmadali silang tumakas mula sa lugar. Napansin naman ni Fang Ning ang sitwasyon at nagsalita, napakaraming tao rito. Kung magpapatuloy ang laban dito, maraming inosente ang madadamay. Kailangan nating ilayo ang labanan mula rito. Agad na kumilos ang ating mga bida, mabilis na nagplano ng kanilang susunod na hakbang.
Sinabi ni Fang Ning, pumunta tayo sa Haiyuan Elementary School. Kasabay nito, agad na lumipad ang dalawa papunta sa kanilang bagong destinasyon. Habang papalayo sila, nagdulot ng kaguluhan sa mga tao ang eksena ng laban. Napansin nila si Yuanlong na lumulutang sa ere, napapalibutan ng apoy. Ang ilan ay namangha at nagulat, iniisip na parang isang eksena mula sa pelikula ang kanilang nasaksihan. Samantalang ang iba ay nag-aalala, sinasabing dapat itong i-report sa mga pulis dahil masyado ng malalim ang gabi para mag-film ng anumang pelikula. Habang naririnig ng babae ang mga reklamo at komento ng mga tao tungkol sa kanila, hindi niya maitago ang inis. Sa galit, sinabi niya, papatayin ko ang mga ito. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang binatukan siya ni Yuanlong at sinabihan, tumahimik ka. Huwag kang gumawa ng gulo. Napilitan ang babae na sumunod, ngunit sinasabi niya, ano ba? Mga ordinaryong tao lang ang mga iyon, ano bang halaga kung patayin ko sila? At ngayon, binatukan mo ako dahil lang sa kanila. Ngunit napansin ni Yuanlong na papalayo na ang ating mga bida. Agad siyang nagutos, tama na ang pagrereklamo. Nakalayo na sila, bilisan mo at habulin natin sila. Agad na sumunod ang babae, at sabay nilang sinundan ang ating mga bida. Sa ibaba naman, nagkakagulo ang mga tao. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, mga nilalang na lumilipad sa ere, napapalibutan ng kakaibang enerhiya. Ngunit higit sa lahat, mas nag-aalala sila para sa kanilang kaligtasan, lalo na't nasusunog na ang kanilang mga tahanan. Kinailangan nilang magmadali upang mailigtas ang kanilang sarili at ang kanilang ari-arian. Nang makarating ang dalawang grupo sa Haiyuan Elementary School, makikita na handa na ang ating mga bida sa magaganap na labanan. Kaya sinabi ng babae, bakit kayo tumatakas? Dagdag pa ng babae, napakaikling buhay nyo, may halaga ba kayo? Mga aso, hindi nagustuhan ni Yuanlong ang sinabi nito at binatukan siyang muli. Sabay sabing, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Galit na sumagot ang babae. Binatukan mo na naman ako. 2 beses na ngayong araw na ginawa mo yan. Galit na ako, kakagatin kita hanggang mamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Fang Ning, sa ganitong lakas ng inyong mga soul skills, tiyak na kayo ay isa sa 12 Guardians of the Abyss. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Ngunit sa kalooban ni Fang Ning, iniisip niya, 2 na naman. Ang bigat ng presensya nila, mas matindi pa kaysa kina Chang Bai Dao at Yuan Tan noong nakaraang pagkakataon. Hindi magiging madali ang labang ito. Mabilis na bumaba si Yuanlong, diretso sa harap ng ating mga bida. Pagkatapos, galit niyang sinabi, sumama kayo sa amin o mamatay kayo. Wala nang dapat pag-usapan. Kasabay nito, dagdag pa ng babae, tama? Walang dapat pag-usapan. Puro maling lugar ang napuntahan namin habang hinahanap kayo. Kaya ako napag-alitan ni Yuanlong. Kung hindi dahil sa kakayahan ng Abyssal Mare na makapaglakbay ng libu-libong milya sa isang araw nang walang pahinga, malamang naloko niyo na ako hanggang sa mamatay ako sa daan. Nagulat si Fang Ning at nagtanong, nagkita na ba tayo dati? Ngunit mabilis na sumagot ang babae, gusto mo pang magpaliwanag? Ang mga pagtatago mo ay walang silbi sa harap ko, ako si Abyssal Mare, at ng aking kapatid na Abyssal Dragon. Wala kayong laban. Kasunod nito, natatawang sinabi ng Abyssal Mare, ang Abyssal Dragon, ang pinakamalakas sa 12 Guardians, ang haharap sa inyo. Kasing dali lang nito ng pagdurog sa isang langgam. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang prinsesa. Agad niyang inilabas ang kanyang mga kadena upang umatake at sinabi, asawa ko, umalis ka sa harapan. Ngunit mabilis na nahawakan ng Abyssal Mare, ang kadena, na parang wala lang sa kanya, at galit na nagsabi, isa na namang pag-atake sa likod. Dati mo na akong niloko, galit na ako, at ngayon ginagawa mo na naman ito. Balak ko pa sanang paglaruan ka ng mas matagal, pero dahil gusto mong mamatay agad, pagbibigyan kita. Biglang naglunsad ng pag-atake ang Abyssal Mare, gamit ang kanyang Mars Biang. Dahil dito, mabilis na kumilos si Fang Ning, bitbit ang prinsesa upang iwasan ang nakamamatay na atake. Habang ginagawa ito, narinig si Fang Ning, na nagreklamo, paano ka naloko? Ngayon lang tayo nagkita, alam mo yan. Ikaw ba ay kupal? Pagkatapos ay bumaba ang Abyssal Mare, papalapit sa aming mga bida, at diretsahang sinabi, mas mabuti ng aksyon kaysa salita. Hindi masama, bihirang lang ang may soul skill na mabilis kumilos. Medyo nakakainis itong harapin,
Pero ayos lang. Kaya agad na sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, pumasok ka muna sa katawan ko. Mas madali akong makakagalaw. Kaagad naman itong sinunod ng prinsesa. Habang kaharap na ni Fang Ning ang Abyssal Mare, naisip niya, mas adong malakas ang kalaban, sa tingin ko kung pagsasamahin namin ni Jiang Li ang lakas namin, mas mataas ang tsansa na makaiwas ako. Subalit makikitang naghahanda na naman ng isang pag-atake ang Abyssal Mare. Ginamit nito ang Mercury Open, at biglang lumitaw ang isang malakas na Aipo sa paligid. Kasabay nito, naglunsad siya ng atake gamit ang mga Ice Stone. Ngunit, mabilis itong naiwasan ni Fang Ning, kaya naisip niya, karapat-dapat nga siyang maging bahagi ng 12 Guardians of the Abyss. Ano kayang kakayahan ang mayroon siya? Kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng apoy at yelo ng sabay. Habang natatawa, sinabi ng Abyssal Mare, hindi ka makakatakas. Sinasayang mo lang ang iyong spiritual energy. Biglang nagyelo ang isang braso ni Fang Ning, dahilan para mapaisip siya, kakayahan ito ng Abyssal Mare. Ang bahagi ng katawan na tatamaan niya ay nagyayelo at naninigas. Nakita niya ang sunod na paparating na atake, kaya naisip niya, kailangan ko ibigay ang lahat para makaiwas sa pag-atake sa kanila bago tuluyang nagyelo ang katawan ko. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang naganap dahil sa lakas ng atake. Kaya sinabi ng Abyssal Mare, tapos na. Subalit nagulat siya nang maramdaman ang isang presensya sa kanyang likuran. Makikita si Fang Ning na mabilis na kumilos at siya na ang naglunsad ng atake. Ngunit bigla na lamang nagyelo ang buong katawan ng Abyssal Mare. Naisip ni Fang Ning, imposible, isa lang itong human-shaped ice block. Nasaan siya ngayon? Ngunit bigla na lang may humawak sa balikat ni Fang Ning. Paglingon niya, ginamit agad ng Abyssal Mare, ang kakayahan niyang Mercury 0° freeze upang gawing yelo ang buong katawan ni Fang Ning. Pagkatapos, sinabi ng Abyssal Mare, hanggat mahihirapan ang katawan mo. Hindi gagana ang time acceleration mo, tama? Kasunod nito, naglabas ng apoy sa kamay ng Abyssal Mare, habang sinasabi, nag-iisip ka ng matalino laban sa akin. Kasunod nito, ginamit ng babae ang Mars Blazing Blade. Mabilis na naglunsad ng atake ang babae kay Fang Ning upang tapusin ito, ngunit bigla na lang lumabas ang prinsesa upang pigilan ang atake. Habang naiinis, sinabi ng prinsesa, sino man ang magtatangkang saktan ng aking asawa ay mamamatay. Dahil dito, tumalsik ang Abyssal Mare, at napalayo sa ginawa ng prinsesa. Mabilis na kumilos ang prinsesa upang lapitan ang Abyssal Mare, ngunit bigla na lang hamarang si Yuanlong sa kanyang daraanan. Pagkatapos, biglang naglabas ng isang malaking pulang cube mula sa itaas ng prinsesa na kinagulat nito. Mabilis lumapit ang mga ito sa prinsesa, at sa mga sandaling yun, tila nagapos ang prinsesa at nahirapan siyang kumilos. Sinabi ni Yuanlong, tapos na. Kaagad niyang tinawag ang babae sa pangalan niyang Yuanzhou at inutusan, linisin ang kalat dito at maghanda upang dalhin siya sa doktor. Naiinis si Fang Ning at sinabi, hindi ko na kayang pigilan. Bigla, may isang putok na narinig, at ang dalawang bala ay tumama kay Yuanlong. Nagulat sina Yuanzhou at Fang Ning. Ngunit, madali lang napigilan ni Yuanlong ang bala at hindi ito tumama sa kanya. Dumating si Officer Zhang sa eksena, kaya't sinabi ni Yuanzhou. Ang Soul Hunters General Zhang Tian daw ay narito. Subalit biglang naalala ni Yuanzhou, hindi ka na nga pala Soul Hunter, kaya huwag mong hanapin ang iyong kamatayan, kasabay ng pagtawa niya. Pagkatapos, mabilis na kumilos si Officer Zhang papunta kay Fang Ning at sinabi, tama ka, hindi na ako Soul Hunter. Dumaan ako dito upang tapusin ka. Kasabay nito, tinutok ni Officer Zhang ang kanyang baril sa mga kalaban at galit na sinabi, papatayin ko kayo. Habang makikita na nahihirapan ng prinsesa na nakagapos, pinipilit niyang makawala rito, kaya sinabi ni Yuanlong sa prinsesa, walang saysay ang magpumilit, ito ang soul binding cage na muling dinisenyo ng doktor batay sa impormasyon tungkol kay Chang Bai daw. Ipapabalik kita, wala nang pangalawang pagkakataon para makapagtakas ka. Sumabit si Officer Zhang at sinabi, Doktor, ang layunin mo talaga ay ang special soul na yan. Ngunit naisip ni Fang Ning, sa wakas, dumating na si Officer Zhang. Buti na lang at nakapagpadala ako ng mensahe sa tamang oras. Kung hindi, tiyak na magiging masama ang kalagayan. Sumagot si Yuanlong kay Officer Zhang, ito ang utos ng doktor. Kami, ang 12 guards,
ay nangako ng tapat na paglilingkod sa Abyss Lord. Tungkol sa layunin, wala kang karapatang magtanong, dahil lahat ng ito ay isang lihim. Subalit sumagot si Officer Zhang, pwede mong sabihin yan, pagkatapos kitang matalo. Biglang uminom si Officer Zhang at pagkatapos ay inabot ang bote kay Fang Ning, inumin mo ito, matutunaw ang yelo sa katawan mo. Naipaalam ko na sa mga kalapit na Soul Hunters, papunta na sila. Ako na ang bahala dito, dapat ka nang makatakas. Ngunit nang magbabalak na sana si Fang Ning na magsalita, biglang pinigilan siya ni Officer Zhang, umalis ka na. Habang sumugod si Officer Zhang, sinabi nito, tungkol sa special soul na yan, gagawin ko ang lahat upang iligtas siya, pero hintayin mo muna matapos ito. Pagkatapos, kailangan mong ipaliwanag ang lahat sa amin. Bakit ka nauugnay sa special soul na ito? Kaya inutusan ni Yuanlong si Yuanju na siya muna ang makipaglaro kay Officer Zhang. Agad naman sumunod si Yuanju at sinabi, makikipaglaro lang ako sa kanya ng 5 minuto. Pagkatapos ay biglang naglabas si Yuanju ng mga ice stone upang umatake kay Officer Zhang. Subalit, madali itong naiiwasan ni Officer Zhang habang sinasabi niyang, ang daming taon na ang lumipas, pareho pa rin ang mga tricks mo. Isang trick na ginamit mo 20 taon na ang nakalipas, madali lang iwasan. Subalit natatawa si Yuanju at sinabing, hawakan mo ang peklat sa mukha mo. Maglakas loob ka bang labanan ang Abyss Lord? Kung hindi dahil sa pagtulong ng kapatid mo noon, matagal ka nang namatay sa kamay ko. Mabilis na nakaiwas si Officer Zhang sa atake ni Yuanju. Kaya agad niyang inilunsad ang kanyang sariling atake. Subalit, bigla na lang gumawa si Yuanju ng ice wall upang harangan ang mga atake ni Officer Zhang. Dito, naiisip ni Fang Ning, ang lakas. Si Yuanju ay kasing lakas na ni Officer Zhang. Hindi pa gumagalaw si Yuanlong sa sitwasyong ito. Hindi ko kayang hayaan na mag-isa si Officer Zhang laban sa kanila. Higit pa riyan, hawak pa rin nila ang prinsesa. Kung aalis ako, ano na ang mangyayari sa kanya? Habang ito ay nagaganap, makikita na may luha sa mata ng prinsesa, na naguguluhan sa sitwasyong kinahaharap nila. Kaya naisip ni Fang Ning, hindi, kailangan kong lumaban. Maghintay ka, ililigtas kita. Agad na umatake si Fang Ning kay Yuanju. Subalit, gumamit si Yuanju ng Mercury Ice Burst Bomb. Dahil dito, napakatindi ng salpukan ng dalawa, at tumalsik si Fang Ning dahil sa lakas ng impact. Agad siyang sinalo ni Officer Zhang at sinabi, bakit hindi ka pa umalis? Habang inaabot ni Fang Ning ang bote kay Officer Zhang, sinabi niya, hindi ko kayang iwanan ang prinsesa dito. Salamat sa inumin. Subalit natatawa si Officer Zhang at sinabi, mabait na bata, dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, sabay tayo. Mag-ingat ka, ang mercury range niya ay 15 meters. Pero ibalik mo sa akin ang inumin bago ka uminom ulit, makakatulong ito na maiwasan mong magyelo sa kakayahan ni Yuanju. Sumagot si Fang Ning, mukhang kilala mo sila ng mabuti, Officer Zhang. Subalit, biglang umatake si Yuanju sa kanila. Madali nilang naiiwasan ang mga atake, at habang ginagawa nila ito, sinabi ni Officer Zhang, si Yuanlong, ang leader ng 12 Abyss Guards. Hindi ko alam ang kakayahan niya. Patungkol kay Yuanju, nakipaglaban na ako sa kanya. Kaya niyang gumamit ng 5 magkaibang attribute soul techniques, halos walang kahinaan, at napakahirap kalabanin. Subalit nagalit si Yuanju at sinabi, ano bang pinagsasasabi mo? Mamatay ka na. Agad niyang ginamit ang Mars Burning Heaven Starfire. Nagulat ang dalawa dahil sa dami ng mga atake na papunta sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa Haiyuan School. Habang tindi ng labanan, nanatiling nakahanda ang lahat, subalit sinabi ni Yuanlong kay Yuanju, mag-ingat ka. Sumagot naman si Yuanju nang natatawa, pasensya na, boss. Kung isa o dalawa kayong labanan ko, ako pa rin ang magiging huling nanalo. Subukan mo ulit. Agad niyang ginamit ang Mars Fire Blast Chain. Mabilis na nakaiwas si Fang Ning, ngunit sa isip niya, tulad ng sinabi ni Officer Zhang, nagpapalit-palit siya ng mga Mercury at Mars na atake batay sa distansya. Kung matutunan namin ang mga pattern ng atake niya, madali namin siyang maiiwasan. Kaya sinabi ni Fang Ning, Officer Zhang, ang long-range attack niya ang kanyang pangunahing kalamangan. Dapat tayong lumapit at makipaglaban ng mano-mano. Sumang-ayon si Officer Zhang, tama, perfect. Tara,
Agad na kumilos ang ating mga bida upang makalapit kay Yuanju. Ngunit gumamit si Yuanju ng Mars Flame Dragon Roar. Mabilis na nakaiwas muli ang dalawa sa atake na yun. Kaya naman, naglunsad si Fang Ning ng pag-atake nang makalapit siya kay Yuanju. Ngunit mabilis na nakaiwas si Yuanju sa pagkakataon na yun. Kaya agad naghanda si Yuanju para sa isang bagong pag-atake, subalit madali itong naharangan ni Fang Ning. Muling naghanda si Yuanju ng isa pang pag-atake, at halos natalsik ang dalawa dahil sa lakas ng ginawa ni Yuanju. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabitawan ni Fang Ning ang bote, kaya agad na tinapakan nito ni Yuanju at sinira. Natatawang sinabi ni Yuanju, "Hindi masama, gusto ninyong sumugod mula malapitan para pigilan ang aking long-range soul technique. Pero ito ang kahinaan ko noong 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ginamit ko na ang Venus para palakasin ang aking kakayahan sa malapitan na labanan." Sumagot si Officer Zhang, "Handa ka sa parehong malayo at malapitan na laban," sinabi ni Fang Ning, "ang lakas ng skill na yon." Subalit natatawang sinabi ni Yuanju, "Kung gusto mong makalapit sa akin, magpraktis ka pa ng 2 dekada. Ipapakita ko na sa inyo ang bagong skill ko, Fire Dragon Kilin, isang trackang fireball na hindi mo kayang iwasan kahit ganoon kataas ang iyong dodge rate." Sumagot si Officer Zhang, "Bago mo, sige, ipapakita ko rin sa iyo ang isang soul technique na ginawa ko para sa iyo. Kapag tumama ito, hindi mo na kayang magtipo ng spiritual energy." Puno ng pang-aasar si Yuanju, "Matanda ka na yata, hindi mo ba naaalala? Ginamit mo na ang Seal Soul skill na yan 20 taon na ang nakalilipas, di ba? Ngayon, level 6 na ako, anong klaseng soul technique ang kaya mong ilabas? Hindi mo ko kayang saktan." Sumagot si Officer Zhang, "Ganun ba? Huwag mo akong maliitin, Yuanju." Kaya agad na ginamit ni Officer Zhang ang soul technique na Seal Soul. Kasabay nito, ginamit din ni Yuanju ang Mars Fire Dragon Chi. Subalit nagulat si Yuanju dahil nagtataka siya kung bakit nasusunog ang kanyang mga braso. Dahil dito, halos tumalsik si Yuanju dahil sa lakas ng pagsabog. Kaya nang makita ni Fang Ning, kaya agad siyang nagtanong, "Officer Zhang, anong nangyayari?" Habang nakikita si Yuanju na halos masunog ang kanyang mga braso dahil sa pagsabog, makikita rin na papalapit si Officer Zhang kay Yuanju, at sinabi, "Tingnan mo ang alkohol sa paligid ni Yuanju. Ang malapitan na labanan kanina ay hindi upang pigilan ang iyong long-range attack, kundi upang ikalat ko ang alkohol na may 76% konsentrasyon sa katawan mo. Sa ganitong paraan, kapag naglunsad ka ng fire attack, mag-aalab ang paligid at ikaw mismo ang masusunog. Alam kong hindi ka natatakot sa mga ordinaryong apoy at mga soul techniques ng bala, kaya't ginamit ko ang iyong sariling Mars power upang talunin ka." Biglang binaril ni Officer Zhang si Yuanju, ngunit nagulat siya dahil mabilis na nawala si Yuanju mula sa kanyang harapan. Nang lumingon siya, napagtanto niyang si Yuanlong pala ang tumulong kay Yuanju. Sa isip ni Fang Ning, si Yuanlong ang gumawa ng move. Ang bilis niya. Agad na umatake si Officer Zhang habang sinasabi kay Fang Ning, "Huwag kang nanunood lang." Ngunit pinigilan siya ni Fang Ning at nagsabi, "May mali, ang lakas niya, hindi tama." Ngunit madaling naharangan ni Yuanlong ang mga atake ni Officer Zhang at sinabi, "Sobra na ang usapan." Agad niyang kinontrol ang mga bala at ibinalik ito kay Officer Zhang. Dahil dito, nagulat si Officer Zhang dahil tinamaan siya ng mga atake ni Yuanlong. Pagkatapos, dahan-daang binaba ni Yuanlong si Yuanju at sinabi, "Tama na ang kasiyahan." Sa isang mabilis na galaw, nakalapit siya kay Officer Zhang at mabilis na tinamaan ito sa mukha ng napakalakas, kaya nag-alala si Fang Ning dahil sa nangyari kay Officer Zhang. Nang makita ni Yuanlong na halos babagsak na si Officer Zhang sa lupa, nagtaka siya nang biglang nawala si Officer Zhang sa kanyang harapan. Napatingin si Yuanlong sa itaas at sinabi, "Akala ko patay ka na." Habang makikita si Fang Ning na mabilis na nailigtas si Officer Zhang at pati na rin ang prinsesa, sinabi ni Yuanlong, "Kawili-wili. Ito ba ang iyong spiritual domain unfolding?"